Mga kababayan, nasaan na si Stella Kimbo? Missing daw. Itong congresswoman na medyo naging controversial nitong mga nakaraang taon. At least last year lang. Right? Or bago mag-election ng 2025, controversial to eh. Isa ito sa mga nababatikos ng mga sumasama sa amin dati sa rally sa EDSA. No, every Friday kasi pabalik-balik kami diyan sa EDSA Shrine and doon kami nagla-live, no, nagvo-vlog, ganyan, nag-uusap-usap and hoping nga kami na dumami kami ron and dumami naman kami nung November nung 2024. Unfortunately, well, tumiklop si Ngiwi noon kaya nag-uwian na rin ang mga kasama namin sa rally plus of course Kapaskuhan na. So kailangan na ng mga kasama namin sa rally na paglaanan din yung kanilang mga pamilya, no, ng oras para sa holiday seasons. But tuwing pabalik-balik kami every Friday diyan sa EDSA, isa si Stella Kimbo sa mga napag-uusapan at nababatikos kasi nga 'di ba meron siyang artista van, ang kanya raw pamumuno or kanilang pamumuno sa Marikina lagi may letter Q na logo or something. Baka nga may ano 'to, may mga alleged corruptions kasi ang mamahal ng mga gamit nito 'no, from being parang madungis ang paa, may picture 'yan sa loob ng tricycle 'di ba, naalala niyo? Teka nga, hanapin ko na maipakita ko sa inyo. Ah, from mukhang yagit biglang, naka-artista van na si naku teacher si Stella Kimbo? Kabaro ko pa mga ating. Okay. Oh, there you go. So may photo si Stella Kimbo sa loob ng tricycle. So nagko-commute ang ate nyo. Wala, paano ko to i-zoom? Ayan o. Oh. Ang pangit pa nung tsinelas niya. Uso ba yan? Tapos parang ang hahaba ng kanyang mga mga toes. Right? Ang haba ng mga daliri niya sa paa, mga ating. Lagpasan sa tsinelas niyang bulaklakin. Ba't gayon? Uso ba yan? So, pa-tricycle lang noon tapos ang mamahal na ng mga relo 'no, naka-Patek Philippe pala 'yan, milyon-milyon ang halaga. Oh, may Chanel, may Dior, may Goyard, ang mga bag may Hermès. Ay talaga namang paano ka nag-boom ng ganyan, Ma'am Stella? So, kung si Zaldico mga kababayan, o tamo, oh, ito si Miss Stella Kimbo noong teacher pa siya at ngayon na siya ay napabilang na sa House of Representatives. Wow, because there's more money for vanity. Oh. Kaya nga gusto ni Robin Padilla mga kababayan na i-shutdown na ang Senado and lower house or kongreso yung mas kilala, no? Ay, teka lang, balikan ko si Stella Kimbo. May nakita kong photo na dapat, oh, si Madam, oh. Ayan. So, laging maganda ang outfit nito, naka-Filipiniana to lagi, no? Asawa ba niya yan, Miro Kimbo? Oh. O ngayon, silip tayo. Ay, teka, lagyan natin ng... Ay. Okay. Ayun o, nakapatadyong siyang ganyan o, yung damit na may butterfly sleeve. Parang statement niya yan eh. Flood control queen? Sabi dito oh, stick to the plan para Flood control queen? So involved din siya sa issue ng flood control, mga kababayan. Stella Kimbo. Yan ah. Oh. Flood control. Marikina flood. Ay, oo nga, ang Marikina bahain. Right? Umaapaw lagi ang Marikina River pag masama ang panahon. Di ba yung Marikina River, ewan ko kung buo pa yung mga yun mga kababayan. Dati kasi nung nagagawi ako dyan, like decades ago na yun, as in parang ano pa, hindi pa, parang fetus pa ako nun eh. Diba? Oh. Okay, mag-like and subscribe kayo dyan, hawahuwag puro Marites. Oh. Dati yung Marikina River, may nakikita kami dyan, pag dumadaan kami, na parang mga rebulto or mga estatwa ng mga kalabaw, something like that, no? Parang may mga dyan. Yeah. May mga kabaw, anwang bala, karbaw. May mga kalabaw dyan no, na made of concrete. Estatwa nga, rebulto ng mga kalabaw. Tapos kunwari, baka may mga nakasakay nga rin doon na na tao na gawa sa semento rin, no? Rebulto rin.
Baka pino-portray yung ano 'no, yung sinaunang panahon na ang hanapbuhay ng mga taga Marikina ay, pagsasaka. Wala na ba yun? Balita ko inanod na raw yun ng baha, So, yung mga flood control baga ng Marikina, nakaka-mitigate baga ng baha? Like safe baga ang mga kasi mababang lugar yan, eh, and napaka-risky 'no, laging mababalitaan mo binabaha ating maraming sakit ang makukuha sa baha, tama? So, nasaan na ngayon si Stella Kimbo? O ano na ang update sa kanya? Ang tahimik, eh, so hinahanap ngayon 'yan, oh. Missing daw si Stella Kimbo, bakit? Kasi nga si Zaldico nung nabulgar yung nakawan, flood control, 'di ba? Naglabas ng mga proof na hindi siya ang nakinabang kundi taga-deliver lang siya ng limpak-limpak na pera. So, ang ibinuking ni Zaldico ay ang mga big fish yata, katulad ni Tambi. Sabi niya nagde-deliver siya sa Aguado Mansion, sa Forbes Park, at hindi lang si Tambi ang dinadalhan. Pati si Niwi Jr. na may bahay din sa Forbes Park at may delivery din sa Aguado Mansion at sa Palasyo ng mga Ahas. So, sino pa kaya ang mga pinagde-delivera ng pera? Kasi hindi lang naman galing kay Zaldico ang pera, right? Hindi naman siya ang may hawak ng lahat ng pera ng Pilipinas. Kahit na minsan kalahating bilyon ang dinideliver, 1 bilyon. Nga pala ang sabi mga ate at kuya, ang delivery daw parang twice a week. So kung nagdi-deliver si Zaldico halimbawa nga ng 1 bilyon per delivery or kahit 500M, makakapag-deliver siya ng, say for example, kung twice a week nga, no? Kung 1 bilyon per delivery na lang, 2 bilyon yun sa isang linggo. Ilang linggo meron sa isang buwan? 4 hanggang 5. So umaabot ng 10 billion ang delivery ni Zaldico per month. Right? So sabihin natin monthly ang delivery ni Zaldico ay 10 billion. Sa isang taon mga kababayan, 100 billion lang ang na-deliver ni Zaldico hanggang 120 billion. Ang budget ng Pilipinas, 6 na trilyon mahigit. Ang 1 trilyon, 1,000 bilyon. Ang kaya lang at baka na-deliver lang ni Zaldico ay nasa 120 billion lang. Ano lang yun, 10% lang yun ng 1 trilyon mga tat kuya. Putal lang. No? Putal lang ng 1 trilyon. So, sino pa yung mga ibang nagdi-deliver? At sino ang iba pang dinideliveran? Bakit ang mga gamit ni Kimbo ang mamahal? At bakit siya tahimik ngayon? And she's gone missing already? Really? Tahimik siya eh. O, walang imik kayo si Stella Kimbo. Basahin ko ngayong article na to. Hinahanap talaga. Kasi nga, kung yung ibang mga kongresista, mga kababayan ay nagsipagyamanan, kita naman kay Kimbo na bumongga rin ang buhay. Umangat-angat din ang ate nyo. Right? Tahimik siya ngayon eh. Okay? Puntahan natin. Anong sabi? Ang haba naman ng article. Hindi ko ubusin ha. Mapapagod ang pangako mga ate at kuya. Bakit hindi nababalita sa mainstream media na nawawala daw si Stella Kimbo ngayon at hindi pa rin mahanap si Zaldico dahil naging Secretary of Appropriation? Oh, sa Appropriation Committee si Kimbo? Stella Kimbo entered into 950 million deal with Zaldico-linked SunWest Construction. Ay, meron din siyang flood control kineme, mga ate at kuya. So si Zaldico rin yung kanyang kontraktor o yung kumpanya ni Zaldico na SunWest Construction. Former Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo allotted around 900 million or almost a billion mga kababayan to turn Marikina Polytechnic College. Binagkakalkal ng baho ni Stella Kimbo. Parang naalala ko mga kababayan, may isang gumuho. Ay hindi, Zaldico yun eh. Yung gumuho na parang stadium or bubong. Sa Naga yun, no? Bumagsak ng ganun. May mga nagpa-practice na mga bata doon. Eh, ang alam ko, parang may namatay. Or kung hindi mo namatay, na ano talaga, no? Na ospital dahil nabaksakan nga ng bubong. Marupok yung gawa ng kumpanya ni Zaldico. O at least, buti si Zaldico ngayon, whistleblower na. Stella Kimbo, nawawala ka ba? Or nagtatago ka na? Or wala ka bang balak maging whistleblower kung hindi ikaw ang most guilty?
Hindi naman siguro ikaw ang pinaka-ano 'no, nanamasa ng bongga diyan, may iba pang tao. Katulad niyan 1 billion lang pala yung ano mo, project mo para sa ano, sa eskuwelahan ng Marikina. Oh, a project awarded to Sunwest Construction and Development Corporation, a company linked to then Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Based on research, the contract amounting to ganyang halaga, oh, which entered into a joint venture, yada yada, oh. Ayan, natag sa report yung SunWest ni Zaldico at saka yung LDLA Marketing and Trading Incorporated na involved sa controversial and alleged overpriced Department of Education laptop procurement. Ba? Ganun? Sangkot ni si Zaldico doon? Oh, si Kimbo raw ay nag-announce ng kanyang opisina na nakapag-secure ng 1 billion halos na para i-transform ang eskwelahan nila to a smart campus by 2040. Paanong smart campus? Probably mga kababayan yung bubungan ng eskwelahan ng Polytechnic sa school sa Marikina ay gagawing ano no, like solar yung bubong, no? Ganon. And maybe operated by AI ang eskwelahan, something, no? Pwede. Oh. So, at saka siguro, no, bongga yung mga computer system ng eskwelahan. Oh, ano pang sabi? Yada, 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 yada. Si Magalong daw earlier, si Magalong dawit dito. Earlier called on the Independent Commission of for Infrastructure to investigate Kimbo. Ay, pina-investigan si Kimbo? Ni Magalong? Nagtatraydura na ba sila mga kababayan? Oh, to shed light on the insertions on the 2025 national budget. Ay nasa Committee on Appropriation pala, Secretary on Appropriation si Kimbo, ay bakit may mga nakasingit Kimbo? So, paano naiakyat yan sa Senado at napirma ng Presidente kung may mga insertions? Anong klase kayo? Ang power of the purse kasi mga kababayan ay nasa lower house na, di ba? Sa mga buhaya na yan. Sila may kapangyarihang humawak ng pera ng Pilipinas. So, Kimbo, nasaan ka? Bakit ka tahimik? Si Kimbo raw ay tumanggap ng 300 million in allocation for medical assistance for indigent patients. Itong mga mga mahihirap at saka siguro ay as in yung mga nasa grassroots na pasyente, tumanggap siya ng 300 million sa ilalim ng Department of Health. Si Toby Chanco raw ay in-identify din si Kimbo as one of the members of the small committee where some of the insertions in the 25 budget allegedly took place. Parte pala si Kimbo nung ng maliit na committee. Kung saan doon daw nangyari yung mga insertions. So isa sa salarin si Kimbo. Great Pacific Builders handled the construction of box culverts along Rainbow Street and Zenaida Subdivision sa Barangay Concepcion 2, I think that's in Marikina. So, merong 41M or 42M halos, may 35M. Kimbo, dahil anomalya ni Kimbo Kimbo, kung hindi man ito anomalya, mga questionable. Kimbo also endorsed the construction of slope protection works along Balanti Creek at Katipunan Extension and Creeks Improvement. Ang amount niyan ay halos lagpas 100 million pareho. Pag pinagsama. The projects totaling 180 million were funded in 2022 and 2023 during Kimbo's tenure as Vice Chairperson of the House Committee on Appropriations. 180 million, Alpha and Omega General Contractor and 8. Ang daming eksena. And HS Constructions were also tapped to develop 400 million Marikina City Innovation Center located in Kimbo's district, the Metro Post. Another 400 million or kulang-kulang kalahating bilyon mga kababayan. So merong mga innovation center thingy-thingy. More and more evil and corrupt politicians are being identified, pointed out, and fingered, pero nasaan nga? Unti-unti na nabubulgar itong mga politikong ito, nalalaman, natuturo, nabubuking, nakakalkal ang baho. This unraveling of illegal acts coming out in the open is a good sign of a beginning of truthful transformation. We all hope. Paano magka-transform whistleblowers, the contractors, please bring it out to the open. So yung mga, 'di ba, yung mga inusap na contractors ng mga projects na si Kimbo ang salarin or para sa balwarte niya, lumabas na raw kayo. Pero paano naman may mapaparusahan kung inutil pa rin ang nakaupong leader ng bansa natin? Although si Kimbo ay hindi sakop ni Ngiwi at sakop ni Boji D na pumalit kay Tambaluslos,
Maparusahan ka kasi biro mo naka-artista van na ngayon si Kimbo, mamahalin na yung mga bags, accessories, and outfits ni Kimbo. O mukhang nananamasa rin ito ay sila nga may hawak ng kaban ng bayan, eh. Oh. So, maparusahan kaya mga kababayan or at least maimbestigahan? Again, nalalabag agad nila yung Code of Conduct and Ethical Standards ng mga public officials and employees. Kapag nakaupo ka sa gobyerno, either inelect ka or binoto ka ng taong bayan or inappoint ka ng mga nasa kapangyarihan, mamuhay ka ng payak, mamuhay ka ng simple. Modest dapat ang pamumuhay mo. Aba, hindi nila mapigil na i-flaunt yung kanilang mga mamahaling gamit eh. Siguro nag-uumapaw talaga. Right? And sa dinami-rami ng kanilang mga nabibiling mamahaling gamit, parang natutukso rin silang isuot. Hindi naman pwede nakalagay lang yun sa kanilang mga dressing room or nakatago lang sa kanilang bahay. Suot ko na. Kung may nabiling sasakyan, gamitin ko na, ida-drive ko na. Teka muna, eh, 'di ba? Masyadong mayabang yung kapwa ko kongresista na feeling pagkayaman-yaman, pareho lang naman kaming nangungupit. Nangungupit lang ba? Teka nga, akala mo ikaw lang yung may ganyan, o na-afford ko rin. Hindi minsan nila mapigil no na kasi parang novo rich, bagong yumaman lang, bago lang umangat sa alta sosyedad. Ang sabi nga ni Senator Miriam, mga kababayan, ay kapag nakakita ka ng politiko, sampalin mo, sabi niya. That way, nakaganti ka na sa pagnanakaw ng pera ng mga Pilipino. Kahit sinong politiko, bakit sampalin mo raw? Grabe naman si Senator Miriam. But that's real talk kasi eh. Right? Sa dinami-rami at halos lahat ng mga politiko at mabibilang na lang natin sa daliri natin ng matitino, kapag may nasampal kang politiko, talagang malaki yung possibility na nakaganti ka eh. No? Kasi nananamasa sila sa pera natin. Okay? Bumubongga ang buhay. Hindi lang si Zaldico ang nanamasa, yung Guardiola nga raw ng Batangas, di ba? O nakakaladkad na ang pangalan dahil binubulgar noong anak ni Loren Legarda. Nasaan si Kimbo? Sabi ng isa dito, another Cara David wishes granted. Oh, ibig sabihin ba si Kimbo namatay na? Walang imik eh. Nasaan ka, Kimbo? You're missing. 3 na ang namatay sa mga politikong alleged crooked or may binasa gobyerno kung hindi man politiko, no? Nagkaroon ng pwesto. Unang-una, si Enrile na tigbak, di ba? Pangalawa, si Akop. And then maybe yung pangatlo, sabi ko nga, yung tumalon sa bangin. Na si Cabral, hindi naman natin masasabi na mabuting tao yun eh, mukhang kasabwat din. Sabi nga po, itong nakawan at kurakutan, itong corruption ay dahil nga sa buwatan ito ng mga sindikato. Ang buong gobyerno ng Pilipinas ay sindikato. So, kung ikaw ay pwedeng pumiyok at kumanta, baka iligpit ka. Hindi kaya iniligpit na si Kimbo, mga kababayan? Nasaan ka, Kimbo? Nasa abroad na kaya? Gumaya kaya kay Zaldico? Mas paborable ba na gumaya siya kay Zaldico, mga ate at kuya? Okay yata yun, no? Kimbo, ikaw baga ay lumabas na ng Pilipinas? Nagtago ka na ba? Wala kaming maramdaman. Teka nga, puntahan natin yung Facebook niya. Ayun, sabi ko nga, kabaro ko si Kimbo, verified account with 241,000 followers. May blue check, may blue badge yung kanyang, tingnan natin, baka naman nagpo-post pa si Stella Kimbo eh. Pinklawan siya, pink eh oh, pink yung kanyang cover photo, bagong Marikina raw. Bagong Marikina, ay bakit ang mga kontraktor mo ay kilalang marurupok gumawa? Ano ba yan? Tingnan natin, baka may update, baka may recent post si Kimbo. November 25 ang huling post. Lagpas 1 buwan nang hindi nagpo-post si Kimbo. Marami pang nagpupuso. O may pagbati ng birthdays, I think sa anak. Ano ba yung asawa niya yan? Saan yan? Parang abroad yan ah. Saan to? Ah, basta gawang Marikina, matibay. Sa Marikina ito. Ano to? Museum ng Marikina? Tapos may sapatos? Or sandals? So, ang alam ko kay Kimbo, mga kababayan, natalo ito ng huling pagtakbo niya. Kaya wala na siya sa lower house eh. So, hindi mo na rin talaga mababalitaan si Kimbo.
Nasa Marikina lang kaya siya? Safe kaya siya dahil nga kasabwat naman niya ang lahat ng mga magnanakaw? Or nasa abroad na? Nagparetoke kaya? Nagpaputi na kaya? Ano pa ang pinabago ni Kimbo para hindi na ma-recognize? Kung pumuti ba siya at hindi na siya kutis bayag, hindi na ba siya makikilala at malaya na ba siyang makakapaggala kahit saan sa Pilipinas at abroad? Makilala niyo pa kaya si Kimbo? Or dapat siyang maging whistleblower? Pa-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.